Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay ang panalangin ni Jabez. Bless me. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa unang Kronika, Kabanatang 4, talatang 10 at ganito po ang sinasabi. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain mo po ako, patawarin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ang unang Kronika, chapter 4, verse 10, ay kilala bilang the prayer of Jabez. Si Jabez ay nakilala hindi dahil sa kanyang great deeds, kundi dahil sa kanyang great prayer.
Sinasabi ng ating araling, maaring baguhin ng Diyos ang takbo at kapalaran ng ating buhay sa pamamagitan ng prayer, lalo't higit ang panalangin ng ating mga puso. The prayer of the heart is a prayer which we silently bring to God almost daily. It comes from the deep recesses of our heart. Ang magandang ehemplo ng may mataos na panalangin ay si Jabez. Ang ibig sabihin po ng Jabez ay kirot, hapdi, dusa. Wika po sa unang Kronika, chapter 4, verse 9b. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sinabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Mahalaga sa mga Hudyo ang pangalan sapagkat ito ang magdidikta sa kapalaran ng tao. Para sa kanila, ang ibig sabihin ng Jabez ay malas. Sa kanilang paniwala, siya ay susundan ng malas sa buong buhay niya. Ngunit dahil sa prayer of the heart, nabago ang kapalaran ni Jabez. Wika sa unang Kronika, chapter 4, verse 9a. Si Jabez ay higit na marangal kaysa kanyang mga kapatid. Si Jabez na itinuring na malas ay naging marangal pa kaysa kanyang mga kapatid. Si Jabez ay kinalalang isang bigating eksperto sa batas ng mga Hudyo at ipinangalan sa kanya ang isang bayan. Sabi po sa unang Kronika, chapter 2, verse 55. Ang angkan ng mga eskriba na tumira sa Jabez ay ang mga Tiratita, Simatita, at Sukatita. Ito ang mga Kenita buhat sa Hamat, ang pinagmulan ng angkan ni Rekab. Salamat Panginoon, sapagkat dinirinig mo ang aming mga panalangin, lalo na ang panalangin ng aming mga puso. Ang unang panalangin ni Jabez ay pagpalain po ninyo ako. Oh, that you would bless me. Ang hinihingi ni Jabez ay ang blessing ng Diyos. Ang salitang blessing ay hinango sa Hebrew word na barak, nang ibig sabihin ay praise, congratulate, o salute. Nang pinagpala ng Diyos ang mga isda at mga ibon, wika niya, magpakarami kayo. The blessing of prosperity. Nang pagpalain ng Diyos sina Adan at Eva, binigyan niya sila ng kapangyarihan sa lahat ng nilikha. The blessing of authority. Nang pagpalain ng Diyos si Abraham, sinabi niya, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Ito po yung the blessing of honor. Sa New Testament, ang blessing ay nagmula sa salitang makarios. Ang ibig sabihin ay kaligayahan o mabuting kapalaran. Ito ang nilalaman ng Matthew chapter 5 verses 3 to 10. Yun po yung sermon sa bundok na naglalarawan kung sino ang mga tunay na maligaya at mapalad. Kapag tayo'y pinagpapala ng Diyos, ang nais niya ay maging pagpapala rin tayo sa iba. Ito ang tinatawag na Abrahamic Covenant. Magpapatuloy ang pagpapala ng Diyos sa atin kung tayo'y patuloy na magiging pagpapala sa iba. Ngunit ito'y matitigil kung titigil din tayong maging pagpapala sa iba. Ang isa pang salita para sa salitang blessing ay eulogio, mabuting salita o ulat tungkol sa isang tao. Dito kinuha ang salitang eulogy. Kapag binibigyan natin ng blessing ang isang tao, hinihiling natin sa Diyos na bigyan niya ng pabor ang taong ito upang tumanggap ng material and spiritual blessings. Salamat Panginoon sa mga pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin, maging pagpapala rin nawa kami sa iba. Sa makatuwid, ang blessing ay ang pagdedeklara ng salita para sa kagalakan at kapakanan ng taong pinagpapala at ang paglikha ng mga kondisyon
para magkaroon ng katuparan ang ganoong deklarasyon. Hiniling ni Jabez na gumawa ang Diyos ng deklarasyon para sa kanyang kagalakan at kabutihan. Kapag binibigyan natin ng blessing isang tao, hinihiling natin sa Diyos na bigyan niya ng pabor ang taong ito upang tumanggap ng material at spiritual na blessing. Panginoon, tulad po ni Jabez, kami naway iyong pagpalain upang kamtin ang kaligayahan at mabuting kapalarang iyong inilalaan sa sino mang taos-pusong dumadalangin sa iyo. Yan po ang panalangin ni Jabez. Bless me, O Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo na aming pinagbulay-bulayan. Salamat po sa buhay ni Jabez na isang taong mapalanginin na ang kanyang panalangin ay patuloy mo siyang pagpalain. Ito rin po, Panginoon, ang aming kahilingan sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng aming mga buhay. Patuloy ko pong dalangin ang buong maghapon na aming lalakaran simula umaga hanggang sa matapos namin ang araw na ito. Madama namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-iingat, ang inyong pagkalinga, at ang inyong patuloy na masaganang biyaya ang ipagkaloob nyo sa bawat sa amin. Sa aming mga kapatid na sa kasalukuyan ay pumapasok na sa kanilang mga school, mapasok sa kanilang mga workplace. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawang paglalakbay, makarating sila sa paaralan at sa kanilang mga workplace sa taglay ang inyong pag-iingat. At sa kanilang pag-uwi, ganoon din po, Panginoon, ang kanilang maranasan. Dalangin din po namin ang mga kapatid namin na biyayaan nyo ng mga pagpapala sa pamagitan, Panginoon, ng mga hanap buhay at mga ninegosyo, Panginoon, na pinagkatiwala nyo sa bawat sa amin. Ang patuloy ko pong dalangin, ang iyong masaganang pagpapala, ang maranasan sa mga negosyong ito, at maranasan, Panginoon, ang dumadaloy na pagpapala na nagmumula sa inyo. Dalangin ko rin, Panginoon, ang buong maghapong ito, pinagkakatiwala po namin ito sa iyong mapagpalang kamay. Alam po namin na maranasan namin sa maghapon ang kalakasan, kagalakan na nagmumula sa inyo. At sa araw ng bukas, sa aming pagpapahinga rin, Panginoon, ngayong gabi, sa mamayang gabi, Panginoon, maranasan ng bawat isa ang inyong pagpapala at maranasan ang patuloy na buhay at kalakasan na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang na aming Panginoong Yesus. Amen. Papuri po at pasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong mga kapatid sa pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. At friendly reminder po para sa bawat sa atin, be Christ-like in your workplace today. Umayo at maglingkod. God bless us all.